Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-file kanina po, as you know, breaking news kanina, kanina lang, yung third impeachment final laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. This time, yung grupo ni Sabit. Grupo ni Sabit ni Mike Defensor. Kasama yung mga dating congressmen at yung mga abogado nila. Kasama si Tito Pasio na nagsumpa na rin as member ng PDP Laban. Hindi lang siya basta abogado ng mga Duterte, nag-member na. Malamang tatakbo sa pagkasenador. Ano ba? O ngayon, sumugod sila pa Kongreso para i-file yung third impeachment. Mangiyak-ngiyak ngayon si Mike Defensor kasi ang sabi, hindi tinanggap ng Congress. Wala man kasing kasamang congressman, incumbent, congressman na dapat mag-endorse. Yung sabi ni Atty. Jesus Falsis, breaking, DDS Black led by Mike Defensor, Chavit Singson, Atty. Topacio, etc. try to file an impeachment complaint against BBM. Kaso, wala pa silang kasamang congressman na mag-endorse sa complaint nila. Ngek, wow, mali. Bakit kasi hindi nila sinama si Pulong? Ano ba? Dapat in-endorse ni Pulong. Parang nasa ibang bansa si Pulong. Kasama si Sara. Galing doon sa Europe yata. Bumisita uli sa kanilang tatay na nakakulong. Hindi man po in-endorse. O kung hindi, yung kanyang isa pang Duterte congressman, bakit wala? Mga kababayan nag-endorse. Mangiyak-ngiyak ngayon, nagpa-press con si Mike Defensor. Kasi yung impeachment complaint nila laban sa ating Pangulo, dead on arrival din. Kanina yung makabayan, yun din yung sinasabi. May reklamo din. Unahin natin itong third impeachment. Kasi kanina na-report na natin din yung second impeachment. Sunod-sunod yung pag-file po. Ito si Mike Defensor. Mga kababayan, pakinggan natin. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Hindi pala tinanggap, mga kababayan, ng Office of the Secretary General si Atty. Garafil. Yung dating dating PCO, chief, siya na ngayon ang Secretary General. After na nag-retire na yata yon si Velasco yung una, hindi daw tinanggap. Walang endorsement siguro mula sa isang incumbent congressman. Wala silang kasamang incumbent. Lahat mga paso na. Dating congressman si Mike Defensor, si Jing Paras. Bakit kasi hindi ninyo sinama si Pulong? Sabi ni Atty. Falsis, breaking news, DDS Black led by Mike Defensor, Chavit Singson, Atty. Topacio try to file an impeachment complaint against BBM. Kaso wala silang kasamang congressman na mag-endorse ng complaint nila. Ngek, wow, mali. Kailangan po may endorsement galing sa isang congressman. O ngayon, yung second impeachment na naunang final kanina ng Makabayan Black, ganon din po, may reklamo yung mga makabayan. Ito pala si Chavit, katabi ni Mike Defensor, tapos ito si Jing Paras, dating congressman, abang nagpapapress con para magreklamo. O ito yung second impeachment pala, hindi din tinanggap.
Sabi dito sa report ng DCRH, pangalawang impeachment complaint versus PBBM hindi tinanggap ng House Secretary General. Ito'y dahil nasa Taiwan si House Secretary General Cheloy Garafil upang tumanggap ng order of Brilliant Star with Grand Cordon, isa sa pinakang mataas na civilian decorations na pinagkaloob ng Taiwan government. Sa kabila nito, dudulog ang Makabayan Block sa opisina ni House Speaker Faustino Boji III kung ano ang aksyon na maaring gawin dito sa kabila ng nakasaad sa House Rule na maaring tanggapin ang impeachment complaint ng mga kinatawan ng opisina ni Garafil. Wala si Garafil, sinong tatanggap? Nasa Taiwan, para niya Mr. Maravillas, sinasadya, nauna na po na pumunta doon sa Taiwan. Ano ba? Saka may nauna ng impeachment po na tinanggap agad-agad at finorward sa office ni Speaker Boji yung unang impeachment. Kaya lang, napakainaan niya ng impeachment versus PBBM. Wala sa forma at sustansya. Binatay lamang sa news article. Very weak impeachment case. 100% na niya, mababasura lang yun. Ina-forward na po sa Office of the Speaker kay Boji. Paano na yon? Yung pangalawa at pangatlo, hindi tinanggap. Kasi yung tatanggap mga kababayan, wala. Sa second impeachment. Sa third impeachment naman po, walang endorsement ng congressman. Kanino bang kasalanan niya? Hindi sa inyo. Hindi ninyo sinama Hindi ninyo sinama si Pulong. Para mag-endorse. Ito yung payag ng mga Makabayan Block. Si Teddy Casino, dating congressman. Well, una, nais namin magpahayag ng dismaya na ayaw tanggapin ng Executive Director ng Secretary General's Office ang complaint. Ayon sa kanya, wala siyang authority to receive the complaint. Walang Sabi authority? namin, under the rules, ang complaint ay dapat pinafile sa Office of the Secretary General at hindi nagre-require ng presence ng Secretary General mismo para ito ay simpleng in a ministerial manner tanggapin ng kanyang opisina. At yun na nga, ayaw nilang tanggapin. So ang ginawa ko namin ay nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina, and as far as the complainants are concerned, we have complied with the rules na final namin sa Secretary General ang aming complaint. At poproblemahin na lang po ni Secretary General when she arrives on Monday ang kanyang trabaho, ministerial work, na ito ay i-refer kagad, kung hindi man po receive, transmit sa office ni Speaker. iniwan lang na papel. Sirong Kaya sabi dito ni Attorney Palsis, look, impeachment complaint ng DDS Black pero walang endorser. Asan si Kong Paulo Marcoleta, Bong Sontay, Nasal, Kiko Barsaga ay suspended pala. At malamang extended pa at tuluyan ang expel at mamayad pa mga kababayan ng cyber libel na final po ni ultra bilyonaryo Enrique Razon. Diba? Walang endorser. Sabi ni Lydia Domingo, kung magain kayo kasi, siguradin yung may matibay at mabigat na detalyado na ebidensya para may batayan na tanggapin. Kung wala, yung pinakang leader na tatanggap niyan, huwag ninyong sisihin kung ayaw tanggapin ng mga employee ng leader. Baka masisi pa kayo sa huli at bigla sa kahihinat na ng sagot na sinabmit nyo documents at wala pala na-receive at wala na di nga kayo. Problemado yung mga nag-file po ng second and third impeachment laban sa ating Pangulong Bongbong. Walang tumanggap. Reject. Dead on arrival po. Sabi ni Benjamin Sibayan, mga tanga, walang magawa sa buhay. Sabi ni Ferdie Castillo,
bote, di nanalong mayor sa Quezon City yan. Kalaban pala, kala ko kasama. Sabi ni Marlon Granada, kahit 100 pang impeachment yan, walang mangyayari dyan. Sabi ni Bonsky, dapat may endorser yan kahit isang congressman man lang. Kaso hindi man naman kayo, mga congressmen, kaya rejected talaga yan, asa pa more. Sabi ni Maki Maquignano, this kind of people are desperate, move to do that filing of impeachment against PBBM. I think they just wait siguro ito for 2028. Kaawa-awa itong mga politikong sangkot sa mga anomalya at may kaso dahil lang dyan sa impeach nila si PBBM para lang maisalba sila at hindi mabilanggo. Sana kaya ang hustisya para sa taong bayan. Nag-file, sa tingin natin mga kababayan, itong final nilang impeachment, yung first, second, and third, alam nilang hindi man magtatagumpay. Kaya lang, nag-file lang sila para ma-divert po yung attention ng mga tao imbes kay Sara sa atin ang Pangulo. O di ba? Kasi yung Pangulo na yung sinampaan ng impeachment, 3 pati, imbes na 1 lang. O di ba, mga kababayan? Kasi noon, 3 impeachment cases din. Pinag-isa na lang yung final kay Sara Duterte. Gusto nila tumabla. Kaya ngayon, pinailan din ng 3 impeachment cases ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit alam nila, hindi man po lulusot. Ang purpose man lang po nila magamit itong propaganda laban sa administrasyon, laban sa ating Pangulo. Ma-divert po, deflection. Imbes na ang atensyon ng taong bayan nandun sa mga kinasangkutan na anomalya ni Sara Duterte, napunta na po sa ating Pangulong Bongbong. O di ba? Ganun lang yan. Kahit alam nila, basura lang yung kanilang final na impeachment case. Kasi mismong sila, alam nilang walang support sa Congress, majority members of Congress. At kung seryoso sila, dapat, di sana may incumbent congressman na nag-endorse. Kaya tama po yung sinabi ni Atty. Jesus Falsis, nasaan si Pulong? Nasaan si Paulo Marcoleta? Nasaan si Suntay? At iba pa nilang mga kaalyadong incumbent congressman. Bakit hindi kasama sa nag-file? Malinaw pong propaganda lang ito ni Sabit at ni Mike Defensor. Wag kami po. Ayan Si Sabit, mga kababayan na malamang ang nagpundo. Hindi kasi nangyari yung kanyang panawagan na one-time, big time rally para tanggalin yung ating Pangulo. Kaya dito siya ngayon sa impeachment. Kung ano-ano na lang yung mga pinagagawa nito, mga perwisyong taong ito, mga taong ito. But anyway, dead on arrival po. Ayan man lang po yung mga updates natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.